Ngayong araw, tumambad pa ang mas malawak na pinsalang iniwan ng magnitude 6.9 na lindol sa Negros Oriental. Pati ang supply ng pagkain at inuming tubig, problema na ng mga residente ngayon. Walang tigil naman ang search and rescue operations sa mga nasalantang lugar. Lalo pat sa pinakahuling datos ng NDRRMC o ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 71 pa ang nawawala. Umabot naman na sa 26 ang nasawi at mahigit 50 ang sugatan mula sa iba't ibang bayan ng Negros Oriental. May report si Salima Refran. Ito ang daan papuntang Barangay Solongon. Tuloy-tuloy lang ang paghukay ng mga rescuer sa pag-asang may marerescue pa sa mga nabaong bahay. Pero maingat ang pag-akyat sa landslide area. May mga namomonitor kasing bagong bitak sa itaas ng bundok. Ipasusuri raw ang mga ito sa Mines and Geosciences Bureau. Nakikiusap na rin sila sa iba pang mga residente sa ibaba ng bundok na lumikas muna pansamantala para iwas disgrasya. Nabiak yung bundok dyan, actually. Doon yung parang daan, biak yan. So, para maiwasan, in-advisean namin yung mga residente dyan na dito muna. Sa may Kapatagan naman, inabutan naming nakaratay sina Nanay Marita at Lola Cristeta kasama ang mga pamilyang lumikas sa ilalim ng mga pinagtagpi-tagping lona. Ang dalawang matanda, kapwa mga sugatan na magkaroon ng pagtaas ng tubig sa kanilang sitio sa San Jose. Kasi sa tabi lang kami ng dagat. Ang alon, lumaki na at tumaas. Masakit. May nakarating na po ba ditong Wala. Wala naman ho kayo. Sige po, magtatawag ho kami ng tulong. Dinala namin sa site si Dr. Tuse para tingnan at linisin ang kanilang mga sugat. Inirekomenda niyang dalhin ang dalawa sa Dumaguete para ipa-x-ray. Pero ang daan papunta roon, hindi magiging madali. Dahil sa sunod-sunod ng mga aftershocks, ang naputo na tulay ng Pangaluan, mas nasira pa. Ang dating tuwid na bahagi, ngayon, pumapaling na sa isang panig. Mas bumuga na rin ang bitak nito. Ang awang sa pagitan ng nakatayo at bumagsak na tulay, lumaki na rin. Kaya pahirapan ang pagpasok sa Himalalod at La Libertad. Ang mga isdang ito, dahan-dahang ibinaba ng tulay. Kaya mas mahal din ang magiging benta. Ito ba ang kuha ninyo? Oh, mahal. Magkano po? Tag 3,000. Ang dating magulong pamilihan, iilan na lang ang nagtitinda. Karamihan sa mga tindahan, sarado na. Ayun, mahirap bumili kasi lahat ng tindahan sirado. Konti lang ang nagbukas. Saka walang mabili. Saka mahirap sa pera. Problema rin ang inuming tubig. Sa deep well na ito, kumukuha ng pang-inom ang ilan, pero pakukuluan muna. Ang nirarasyong tubig kasi ng Bureau of Fire, panghugas lang. Ganito rin ang sitwasyon sa Himalalod na nagmistulang ghost town sa dami ng saradong establishmento, pamilihan, gasolinahan, munisipyo at simbahan. Di tuloy alam ng mga residente kung saan kukuha na makakain. Sa Gihulngan, tatambad naman ang mga sira-sira mga kalsada at tulay. Bagsak rin ang mga bahay at nabawalang ilang poste. Wala pa rin kuryente sa maraming lugar tulad ng Ayungon, Himalalod, La Libertad at Canlaon. Saan ka man mapalingon, bagas ang iniwang pinsala na nagdaang lindol. Mula dito sa Negros Oriental, Salima Refran, GMA News.